Nabahala umano si Pangulong Puting Jr. sa posibilidad ng isang Duterte-Duterte tandem sa darating na halalan. Ayon sa mga ulat, tula isang malaking hamon sa administrasyon ang posibleng pagtakbo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Inday Sara sa susunod na eleksyon. Ang tandem na ito ay inaasahang magdadala ng malakas na suporta mula sa kanilang mga loyalista na maaaring magdulot ng matinding kompetisyon sa anumang kandidatong susuportahan ni Puting Jr. Dagdag pa rito, pinaniwalaang may epekto ang naturang tandem sa kasalukuyang mga plano at programa ng administrasyon, lalo na kilala ang mga Duterte sa kanilang matapang at progresibong pamamalakad. Kung magaganap nga ang Duterte-Duterte tandem, ito ay maaaring magpabago ng takbo ng politika sa bansa at magdudulot ng mas matinding pagsubok kay Pangulong Kuting at sa kanyang mga kaalyado. Sa kabila nito, wala pang formal na anunsyo ang kampo ni Duterte ukol sa mga plano sa darating na halalan. Samantala, nananatili pa rin tahimik si Kuting ukol sa isyu na ito, ngunit inaasahan ng marami na gagawa siya ng hakbang upang tiyakin ang kanyang posisyon at kapangyarihan sa politika. Habang napapalapit ang susunod na eleksyon, mas lalo pang nagiging matindi ang labanan sa pagitan ng mga partido at personalidad sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Lang itong ginagawa ng kapulisan para manggulo lang, para manakot. They are trying to create an atmosphere of fear para hindi questionin ang kanilang ginagawa. But what Adma reported, I think, is very good for us, the public that is not there in Davao to see. Na sinasadya talaga guluhin ang sitwasyon para yung ibang hindi po medyo handa masindak, matakot. It's a credit. I salute the KOJC members for being very tough and very firm. Thank you very much for your a strong stand against this oppression and abuse of power by the police and those behind it. Go ahead, please. Thank you. Thank you, sir. Si Ina po ito. Kasama ko po si partner Almaro. Salamat din po sa inyong oras na binabahagi sa mga panahong ito. Sir, I'll get straight to the point. Kasi yung nangyayari po ngayon sa KOJC Religious Compound, it has never happened before po. At ang isa sa tinuturo nga dito ay ang kumukumpas talaga ay ang sabwatan po ng US at ng Marcos regime. Sa inyo pong pag-aaral din before, sir, how do you think, gano'n to katotoo? I mean, paano nilalaro ngayon ng US ang ating bansa sa ilalim po ni Bongbong Marcos Jr.? Well, napakalinaw po ang kamay ng Amerikano po dito sa mga nangyayari, at yung mga estilo na fascism, yung pananakot using terror, ito po ay ginagawa nila sa napakaraming bansa na meron silang mga galamay po sa loob na napapagalaw po nila. And of course, itong si Bongbong Marcos na for many years ating pinakinggan dahil po yung kanyang sinasabi at narinig natin sa bunganga po niya, consistent also with what President Duterte previously has been advocating, saying. That's why he got the support of the Dutertes for the last election. Pero biglang nung Pebrerong nakaraan, 2023, pumihit po siya. And that is the mystery question po sa lahat. Bakit siya biglang nag-iba? Samantalang ang ganda ng mga pagpapatakbo before February 2023 nung bumisita siya sa Estados Unidos, pagbalik niya nagbago na po siya. Before that, we got so many advantages in trading with China, with Russia, being an independent and sovereign country in the manner that President Duterte had defined according to our constitution. Pero bakit siya pumihit? Well, the Americans got to him and everything has gone downhill since that time, of February 2023. Yung itong approach dito sa nangyayari po ay nagsimula po lahat doon sa pagbabalik po ng ICC, International Criminal Court. Yung talagang pinakaunang senyales na binuksan na naman ni Bongbong Marcos at ng mga alagad po niya sa loob ng gobyerno niya
ang pinto para sa pagbabalik ng Amerikano. So the ICC was used to start harassing President Duterte because of his independent foreign policy, at ngayon po ay ginagamit sa pagharas po kay Pastor Kibuloy na isang strong supporter and strong pillar, sandigan po ng Duterte family, and ginagamit na rin po labang kay Sara Duterte. So this is a strategic move by the Americans using their local proxies, to suppress any sign of independent thinking in the country sa pamamagitan ng unang-una pananakot po sa ibang mga maaaring nasisindak po dito. But thank goodness there's SMNI, there's UA9, ALMAR to help the public understand and resist this oppression. Sir, siguro na babalitaan din niyo po na higit isang linggo na kasi talagang pinagpapatuloy ng kapulisan ang kanilang pagkubkob dito po sa religious compound. And you mentioned also po yung ICC. Basically, sir, masasabi natin ay binenta na ni Bongbong Marcos Jr. ang Pilipinas sa mga Amerikano. Pero ano po yung nakikita ninyo naman na way para naman po masabi pa nating may pag-asa po ang ating bansa laban dito sa mga Amerikano? Well, kaya po ganyan ang estilo ng Amerikano. Desperado na po ang Amerikano at na gumuguho na po ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. At hindi po sila talaga makafocus din po dito sa Asia dahil po sila ay absorb doon sa Gaza war po ng Israel at doon sa Ukraine po. Ay parehong nagkakaproblema din ng Estados Unidos sa dalawang lugar na yan. Yung kanilang pivot to Asia na inanunsyo sa 2011 pa, pinilit po nilang ibalik po itong 2021, 2022, pero hanggang ngayon po ay hirap na hirap po sila. These are signs. Itong nakikita po natin kanilang ginagamit na mga malagim na mga estilo, mga pamamaraan, a sign of desperation, not of success. At makikita po natin dyan sa issue na isang ginagamit po nila para siraan po yung relasyon ng Pilipinas at China, yung South China Sea. Nag-de-escalation na si Bongbong Marcos pero nagsisimula naman ng bagong conflict and tension doon naman sa Escoda Shoal. So yan po ang mga ginagawa po ng Amerikano, and tayo naman po nakikita naman ng publiko yung katotohanan sa lahat ng ito. At dahil po sa tulong ninyo ay napapaliwanagan ng maraming tao. Yung kanilang mga kasinungalingan, tulad po ng mga sinungaling po ng kapulisan dyan sa Davao po ay hindi po nakakalusot, at the vast majority of the public understand what is going on, that all these are lies and they are trying to distort the reality. At yan po ang talagang pag-asa ng taong bayan. Katotohanan lang po, the facts of the cases, the truth and the just cause behind all these that we are standing for. Sir, alam namin itong issue dito sa KOJC, alam po namin na ginagawa lang po itong panakip-butas ng Marcos Jr. administration para pagtakpan po yung mga pangunahing issue na dapat tutukan ng gobyerno. Base po sa monitoring po ninyo, sir, kumusta po yung doon sa, kasi ang siguro, correct me if I'm wrong, sir, kung doon sa Escoda Shoal, may parang issue din doon na kamakailan lang? Well, yung sa Escoda Shoal or Sabina Shoal, the international term for it, sila ay ang Philippine Coast Guard, kasabot po ang Amerikano, ay nag-attempt na sumusubok po na magtirik ng isang barko, yung Teresa Magbanwa, parang yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Kunwari po, papatrolya, research, pero tumigil po at nag-angkla ng ilang buwan na po. Kaya po sa tingin ng China, ito ay violation na ng teritoryo nila which they claim. But at the same time, it is also a violation of the Declaration of Conduct between ASEAN and China signed in 2002. So maraming issues po dyan, but the point is matapos po mag-anunsyo ng de-escalation, nagkaroon ng 9th bilateral mechanism consultation ng China at Pilipinas, nagkaayusan na po dun sa Ayungin Shoal, ay gumawa naman po ng isang dahilan dito naman sa Escoda Shoal.
Ngayon po ay nagpapalitan ng aligasyon ng banggaan po, but actually I've been viewing the videos of both sides. The crucial observation you must make is where is the boat coming from? Kung sa kaliwa or port side, yun ang violation po ng International Convention on Collision Regulation. So gumagawa na naman po ng bagong dahilan para magkaroon ng tensyon diyan sa South China Sea. Nung naayos na po sana ni Bersamin nung kanyang inanunsyo na magpupulong nga ang Pilipinas at China at nagkaroon ng kasunduan na status quo muna doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin at nagkaroon naman ng katahimikan doon. Bigla na lang sumulpot na naman dito sa Escudation. That's the situation there. Prof, bago lang kami magpatuloy, mga kababayan, nakikita niyo po sa screen ay ito po ay banda sa Waxis po, sa Emerald Gate po ng KOJC Religious Compound, kung saan po plano pong kunin ng kapulisan ang fire truck po, dahil meron daw po obstruction of justice na nangyayari at kasalukuyan po kinakausap ng legal counsel po ng KOJC ang pulis. Dahil hindi naman po nararapat na pati po ang fire truck ng KOJC ay nais po nilang punin. Ayan, mamaya po alamin pa natin ang ibang detalye. Okay, Sir Herman, yung ano masasabi mo dito sa walang malinaw na foreign policy ang Marcos Jr.? Well, I think hindi sa walang malinaw. I think naging malinaw na po na nagpapaalipin na po ulit ang Pilipinas sa pamamagitan nitong gobyernong ito sa Estados Unidos at yung mga gustong gawin ng Estados Unidos dito sa Asia Pacific. Ang isang halimbawa po niyan ay yung Afghan refugees, let's call them, na matagal na pong tinututulan ng maraming sektor sa Pilipinas yung pagpasok po nito at bibigyan daw ng pansamandaliang pagtitira po dito habang pinoproseso daw para sa Estados Unidos. Ito yung mga empleyado po ng American operations sa Afghanistan for 20 years. So ang loyalty po ng mga ito ay para sa American government. At hindi po natin alam kung ano pang ibang mga magiging gawain po nitong mga ito habang sila'y nandito. Meron pang mga pupuslit at mag-i-integrate sa fabric of Philippine society to become operatives of the Americans dito. May mga bali-balita na ang marami dito ay ipapasok sa EDCA US bases po para sila ang magmando ng mga functions yan sa mga base militar na yan. Well, there are many questions but you can see instantaneously kahit na ino-oppose ni Amy Marcos ito, si Bongbong Marcos, inaprubahan po ito. So this is an example kung paano talagang sobrang hawak na po ng Amerikano itong si BBM at ang kanyang gobyerno. Prof, going back dito sa nangyari sa religious compound po ng KOJC, kasi 10 days na po ngayon at lantaran yung kanilang paglabag sa batas, wala na po silang kinikilala kasi kahit po ang court po naglabas na po ng temporary protection order. At ang nung unang araw po nung August 24, nagkaroon po ng may namataan po na presensya nga ng isang pulis o mga pulis na may suot po na US patch o US insignia po na palatandaan po na talagang may kinalaman ang US. At kanina rin po nireport ni partner Admar na meron pong US aircraft. Kung di tayo nagkakamali, kung maaaring mapakita rin to. Pero sir, can you explain more on po bakit hellbent ang Marcos administration na mismong religious leader po si pastor at yung compound po, kasi isa po sa nakikitang angulo, sir, ay hindi lang si pastor, kundi yung mismo pong property po ng KOJC. Ano po yung nakikita nyo dito? Anong area, gano'n po ka-strategic ito para po talaga pilitin ng Estados Unidos na makuha po itong compound po dito po sa Davao City? Well, there are 2 or 3 points that you have raised. Number 1 po, yung mga kapulisan po na may tag na American flag po, and yan po ay aking inoobserbahan at ilang araw na po ako naghihintay na may denial from anybody that they are American elements within the ranks of our police deployed dyan sa
KOJC compound. Pero wala pong denial. Walang denial from the US Embassy, walang denial from the PNP, walang denial from anywhere. So I think it can be accepted as a fact now that these are really confirmed American elements in our police ranks. I cannot say they're American police or we don't know. Or they might be American military. So yan po ay isang importanteng ulat po galing sa mga pictures po na nakita po natin sa social media. My only interpretation here is the Americans are trying to show their force in this instance. Pinapakita po nila na ganyang kalakas kami dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, kaya huwag kayong pumalag sa amin. Yan po ang nakikita kong mensahe dyan. Diyan sa ibang yung mga ibang tanong mo, can you repeat one of them? Isa po kasi sa sinasabing dahilan po, Prof, no, sir, itong mismong lugar po ng religious compound po ng KOJC. Yes. Gusto pong kunin kasi nga strategic daw po ito, lalo na malapit po sa airport, may hangar po, and kung ano-ano pa po, no, yung drone center na sinasabi na pinigilan po dati ni FPRRD, kung di ako nagkamali, 2011 ay di ba pinigilan po niya ito? Yes po, sir. Yes, from what I understand about the geography of the compound and the nearby areas po ay nasa plateau po ang big part of the KOJC facilities, and the plateau could be very strategic in radar positioning, in drone maneuvering centers and so on. So I certainly think that that is a strategic factor in their operation there, no, sa KOJC compound. So that's what I can see. Yung pananatili, sir, base sa nabanggit po ninyo kanina na matagal na po kayo nagmo-monitor dito sa nangyayari nga dito sa KOJC. 10 araw na po sila pero hanggang ngayon wala po silang nakikita, na ipapakita sa publiko na matibay na ebidensya doon nga dito sa kanilang pinaparatang dito sa KOJC. Sir, ano po masasabi po ninyo dito na hanggang ngayon ay wala pa po silang kumbaga na ipapakita nga sa publiko, sir? Well, tulad ng obserbasyon at batikos po ng maraming abogado tulad ni Attorney Trixie Angeles, na this is the first time we've encountered such a extended service of a warrant of arrest and in a location that is not stated in the warrant of arrest itself, no? Pasig ang location na sinasabi po diyan. So this is a blatant violation of the law. This is a blatant show of force and abuse of force. So what else can we say except to keep resisting this, and keep educating the rest of the population about this abusive government and why it has to be changed, and dapat na po tanggalin, sobra na, tama na, and it has to go. Yes, sir. Sa tingin po, sir, pang nagtagal pa po itong dito sa itong mga pulis diyan sa KOJC compound, sa tingin po ninyo, sir, mag-ignite pa ito ng kumbaga galit pa sa mas maraming Pilipino nga dito nga sa pinapakita ng kapulisan diyan sa KOJC? Well, kung ako ay magiging isang ehemplo, talagang gigil po ako pagka nakikita ko po itong mga senaryo galing sa KOJC compound. Gigil ako na pati ang korte na nag-issue po ng writ of amparo ay kakasuhan ng gobyerno. Wala na pong sagrado para sa kanila. They will keep pressing this, and I don't think the people will stand for it. I don't think the military officers will stand for it. I think yung mga naririnig natin, nababasa natin from the retired military officers is already a burning sentiment in many of our own active military officers, and the day of reckoning will be coming. Yes, and sir, maiba ko ng onti, no, tungkol naman dito sa sinasabing intelligence, kasi until now they believe that pastor is nandun po sa loob ng compound. Pero very ridiculous na kasi, sir. About 5,000 police na po ang kanilang pinadala. Meron na po nga nasawi, ilan na po ang sugatan, lalo na po ng mga unang araw. No, grabe po yung kanilang karahasan noon. Tapos meron pa po sila mga high-tech na kagamitang dinadala. Meron pang drones, meron pang chopper. Lahat na po halos, no, pinadala nila sa religious compound. Still, no, because of their intelligence. Do you think, sir, meron ba talagang intelligence o talagang
failure na yung tinatawag, walang intelligence at all? Well, number one, again, yung mga pinapakita ng kapulisan under the present administration, ng mga high-tech gadgets, ng mga numbers of troops that they have sent in, 3,000 and so on. Lahat po yan ay pansindak, and of course with the American flag lingering around, with the American message din na kami kasama dito sa use of force na to. But to use intelligence as a word to describe them, oxymoronic po sa English po yan. Contradiction po yan. Kasi you should be using only the least number of elements in getting your intelligence na hindi halatado nga. So I don't think it is as you have mentioned, both of you, as Attorney Trixie Cruz Angeles has also mentioned, this is aside from being a sindak operation, panindak po, a fishing operation, trying to get more and more information, trying to get more information about the compound and so on. That's all. Because I heard the SMNI legal counsel say that as far as he can remember, Pastor Kibuloy had already left the compound as early as March of this year. And I think this has been echoed by some other sources. So far, after 10 days with 5,000 men, wala pa silang makita. They None must at be all. searching for something that None at all, sir. Wala talagang resulta. In fact, nagsira-sira na po sila nothing ng at gamit all. nun. Oo. Nothing at all. Nothing at all. So this is not an intelligent move on the part of the police, but it is a show of their stupidity and idiocy. Sir, libo-libo yung mga pulis na nandyan sa KOJC compound, tapos ngayon meron tayong mga kinakaharap na mga issues like tumataas ang krimen, tapos ngayon meron pong sama ng panahon na yung ibang parts po dito sa Metro Manila ilubog na po sa tubig baha na kung saan kinakailangan po ng augmentation or puwersa para po tumulong dito nga sa ating mga kababayan nga nalubog sa tubig baha. Ano po masasabi po ninyo na lahat po ng kumbaga hindi lang kapulisan kundi lahat ng resources po ng ating pamahalaan ay nakatutok na ngayon dyan sa Davao City? Kwentahin lang natin yung sweldo ng 3,000 o 4,000 o 5,000 kapulisan po dyan araw-araw. Yung pagkain po dyan araw-araw nitong libo-libong mga kapulisan, yung gasolina ng eroplanong umiikot, yung helicopter, yung drones, milyon-milyon po ang ginugugol para dito sa fruitless search po nila. But in front of me on my screen sa computer ko po, nag-review po ako ng record ng kapulisan. Ang dami pong balita ng mga 8 Filipino cops arrested for robbery, extortion, 4 more cops charged over theft of ex-professor's house, cops, 3 others arrested for alleged theft, and so on. Kaya tama po yung kanyang security preparations po and security measures dyan sa KOJC compound, screening the police, the things that the police are bringing into the compound, because talagang napakahirap po pagkatiwalaan pag ganyan pong ginagawa ng kapulisan na ginugulo ang sitwasyon, baka nga para makapasok po ng anumang elemento na pwede nilang gamitin laban kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Baka biglang may magpasok dyan ng bomba at iakusahan ng KOJC. Yes. Na nagpaplano ng terorismo and all these things. So you're doing correct and the police is doing wrong by trying to push inside the compound hundreds if not thousands of policemen na hindi na makakontrol. Sa tingin niyo po, sir, itong nangyayari sa KOJC, meron pang hidden agenda ang pamahalaan dito considering na ito yung baluarte ng mga Duterte? Well, nakikita naman natin po itong operation dyan sa Davao, marami pong mga ancillary incidents, yung mga pagpapalit po ng Davao Police Commander and so on. They're consolidating their control over the city. That is the base of Duterte's political power. So we will be watching carefully kung ano pang gagawin po nila, but I'm sure the Dutertes are ready for these eventualities. So this has no precedent. Wala pong presidente, kahit nung marsyalo ni Presidente Marcos Sr., wala po
tayong nakitang ganyan. And I'm old enough to recall how delicately President Marcos used his power. But under this junior po, iba po ang usapan, ibang klase po talaga. Talagang sobrang suppression and oppression that we're not even sure he's the one completely in control in doing this, but rather that it is the Americans giving the directives for these operations. Sir, kahapon nakiisa po before po kami sir magpatuloy, no, tatanggap muna tayo ng balita. Tatanggap tayo ng report mga kapartner, live update dyan sa KOJC compound, na dyan sa linya si MJ Mondihar. MJ, magandang hapon. Mga partner dyan sa studio, alas 3 na ngayon ng hapon dito sa ating compound sa KOJC. At sa aking pong likod, ito po yung ginagawa na every 3-hour prayer ng ating mga kapatiran dito sa ating mahal na compound bilang pagpapakita na wala tayong ibang sandata dito sa loob ng compound kundi ang ating mga dalangin. Ang schedule dito mga partner ng prayer ay alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, balik ng alas 3 ng hapon, which is alas 6 ng gabi, hanggang mag-umaga yung Ukraine para sa alas 9 ng gabi, alas 12, alas 3 na madaling araw. So, sa lahat ng mga nangyayari ngayon, no, ang mga dalangin na lang talaga ang kinakapitan ng mga manggagawa at mga miyembro ng KOJC. Pakita ko lang partner, no, habang nagdarasal yung ating mga kapatid dyan, nandito, no, yung presensya ng mga pulis. At nang sa harap naman natin ay ang KOJC Cathedral, which is yan yung main na bahay-sambahan ng mga taga-KOJC. So ganyan, no, ang sitwasyon dito sa loob ng KOJC compound. Dito po yung Emerald Gate, no, na tinake over po ng mga pulis kaninang umaga, at patuloy sila, no, na nagmamando, at ang mga papasok dito sa compound mula dyan sa Emerald Gate ay dumadaan po sa inspeksyon ng mga pulis. Bukod po sa mga kapatiran natin dito sa loob ng KOJC compound, ang mga dalangin o yung prayer schedule ay pinatutupad din sa lahat ng mga Kingdom Life Congregation, sa mga KLC buong mundo, bilang pagsuporta nga sa mga nagaganap dito na mga aktibidad ng PNP laban dito sa ating mga kapatiran sa KOJC. Yun muna ang update dito mga partner. Alas 3 ang mga dalangin. Babalik sila mamaya ng alas 6 ng gabi at magpapatuloy po yun yung prayer routines bilang paghingin natin, no, ng tulong sa ating dakilang Ama. Partner. Yes, maraming salamat ka, Partner MJ. Ayan ka, Partner. At sa Sir Herman, yung nakita mo na video, alam mo yung anong masasabi mo doon sa yung mismong mga may-ari ng compound ay hindi nakakagamit doon sa kanilang cathedral dahil nga ginawa ng command center ng kapulisan? Yung mga riot shields na nakaharang po doon sa paligid po ng cathedral, no? And that is very discouraging kasi po that is a house of religious worship na I was not aware they made it a command center, but that is really an insult to the church and to our Bill of Rights. Yan po ay talagang clear violation, ano? Kaya I don't know what is in the heads of this Torre, Marbil and so on. Sadya ba nilang gustong insultuhin ng KOJC? That is 8 million members of KOJC. They're courting real trouble sa ganyang ginagawa po nila. But by the way, let me also recall first though, that one of the issues I wanted to bring up is yung dahilan kung bakit talagang ingat na ingat si Pastor Kibuloy dito sa order of arrest na ito. Dahil alam po niya and alam ko po because I've been studying the Americans and their extraordinary rendition, yung kidnapping po nila ng mga tinatarget po nila na gusto nilang for whatever purpose, pigaan for whatever information and so on. So extraordinary rendition is something that we must keep repeating, that the Americans commit, and they have been committing it for the past 20 years, no? At merong mga nato-torture po dyan sa pag nahuli na po nila,
na-kidnap na po nila at naibalik po nila sa Estados Unidos, may mga dumadaan po sa torture. This is on record. And so legitimate po talaga ang pag-iingat po ni Pastor Kibuloy. It's not only Philippine laws that is involved here, but it is also the long arm of American. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!